God help the Philippines. Yeah. Talagang ang laki po ng problema natin. Pero gusto ko muna, bago tayo partner, Sige. bago tayo magsimula, gusto ko i-address natin ang bawat isang mga Pilipino. At kung meron ako mga kaibigan na mga politiko, influencer, or kamag-anak, or kahit ano pa mang kapitbahay na nakikinig dito, eto na po yung panahon na para linyahan na natin. Kailangan po, this time, hindi ka na sumasayaw sa gitna. Ngayon, pag tinanong ng tao, ano ka ba? Duterte ka ba o Marcos? The fact na tanungin ka ng tao na ganyan, ibig sabihin, nagsasayaw ka pa sa gitna. Pupwede yan dati. But this time, sabi ko nga, kung kayo ay kaibigan ko, o kamag-anak ko, pasensyahan muna tayo. Huwag muna tayo mag-usap kasi magkakasakitan lang tayo ng loob. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa gitna. Sa katunayan, sa panahon ngayon, mas gugustuhin ko pang mabilib kay Paduano kesa doon sa mga sumasayaw sa gitna. Yeah. At least si Paduano may tapang para meron siyang side na nagsasalita. Hindi po siya duwag, mali lang siya. Maling-mali. Pero at least, nakatodo siya. Ngayong panahon ngayon, alam mo, nandidiri po ako. Nakakadiri po kayong mga politiko. Kayong mga tumatakbo. Kayong gustong maging senador. Kayong mga congressman. Kayong gustong maging congressman. Kayong mga influencers na nasa gitna. Hindi na po ito panahon na tayo ay magbigayan at ito'y panahon na meron ka na dapat pinaglalaban. Nilinyahan na po nila yung pag-i-impeach kay BP Sara. Kaya wag po tayong duwag. Ako'y tapos na yung responsibilidad ko. May mga inaantay-antay lang ako eh. Pero this time, I will say it on air. Kung dadalhin si BP sa kulungan, sama-sama na po. Sama tayo? Sama na tayo dito. Kasi tapos na eh. Tapos na ako dun sa mga inaantay-antay ko lang. Okay? So, malinis na tayo ngayon. Sana ito sa mga politiko, sa ating mga kababayan, huwag na po tayong boboto. Tandaan po natin to. Huwag na po tayong boboto sa mga duwag. Doon sa mga nakagitna. Doon sa mga sumasayaw. Buti pa, iboto nyo na si Tamba. Kaysa dyan sa mga duwag na nasa gitna. Ako talagang i-address ko na sila dito. Pasensyahan muna tayo. Ito ay aking personal. Okay? Hindi po ito stand ng Banateros. Sa kanila po, sila magsasalita patungkol sa kanila. Sa kanilang gustong sabihin. Pero ako'y mabigat ko nang sinasabi ito. Kaya nga, kung talagang magkahiwa-hiwalay muna tayo ng lakad dahil hindi ako susuporta sa kahit sinong nagsasayaw sa gitna. Kung dati, ayaw ko, hindi ako sang-ayon sa vote straight kasi meron talagang palpak na dumarating. Kahit sa bawat partido, meron talaga dyang kicker, kung tawagin, panggulo. Pero this time, halatang-halata po ang plano ng gobyerno. Susundin po nila, sa kanila gagawin niyang impeachment, pipilitin nilang mapaupo yung mga senador na kaalyado nila. Kasi kung gayon gagawin ng impeachment, hindi po magtatagumpay ang kanilang plano kay Sara. Marami pong kaalyado dyan si BP Sara sa Senado. So, posible yan gagawin nila after the election. At ipipilit nila kaya itong election na darating sa 2025, possibly maging madugo ito, posibleng bumaha ng perang ngayon, lahat po para maipanalo ni Marcos at ni Tamba yung kanilang mga kaalyado nang pumasok sa impeachment at mahusgahan po si BP Sara. Bagamat ako'y hindi sang-ayon sa straight, now this time, palagay ko, it's about time na pag-isipan talaga natin na straight PDP po tayo. Kasi yung 10 na yan, pag yan napaupo, hindi na po magtatagumpay ang impeachment kay BP Sara. Kasi ang kailangan po dyan ay 2/3 of the Senate. So sa 24, kailangan ang 2/3 po niyan ay 16 pataas.
ang boto para ma-impeach si BP Sara, doon pa lang sa 10, sabit na sila. Kaya napaka-importante po, again and again, vote straight PDP. Hindi ko po sinasabi na this is about the Duterte and the Marcos. Hindi po. Ito po, kaya natin pinaglalaban si BP Sara kasi po kami, for your information, doon sa mga hindi nakakaalam, hindi po kami nabudol. Kaming banateros ay marunong magbasa ng sitwasyon. Hindi kami sunod-sunuran sa apelyido. When Sara told the Filipino people to vote for Marcos, ang banateros po hindi bumoto, hindi sumuporta kay Marcos. Marunong po kaming mag-isip. Kaya itong laban na ito, it's not about the Duterte and the Marcos. Nagkakataon lang, alam namin, ang makakapagtanggol ngayon sa palubog na politika natin, ang malaking factor dyan ay ang Duterte, si VP Sara, kaya nga po nilulubog. So, kaya natin pinopromote ang PDP, it's not because kampi lang tayo sa Duterte. Pero kita nyo naman, siguro kahit mga bashers ko, tingnan ninyo ang quality ng politics po natin ngayon. Ganyan po, katindi. Ang baba na. May nakikita ba kayo on the horizon na pwedeng baguhin ang trajectory ng Pilipinas? Wala po akong nakikita. Bukod kay Pastor Kibuloy. Hindi po sa dahil sip-sip ako, but let's put that aside. Pero karamihan ng mga politiko ngayon, mababago tayo. Siguro, 10%, 20%. Ang nakakatakot nga dito, mas palubog pa tayo. Hindi po yung may aasahan tayo na magiging Singapore tayo. If gusto natin maging parang Singapore, we need a real leader. Hindi pwede yung weak dito. Hindi pwede yung bangag dito. Hindi pwede yung ayuda dito. Ang laki na po ng problema natin sa politiko. Ang laki na po ng problema natin sa politika. It's about time we stand. Kasi ito na ang pag-asa natin itong botohan. Kung tayo mga Pilipino ay magpapabudol muli. Kanina nga lang nagpagupit ako. Ang usapan, type nila si Lito Lapid. Pambihira, ano mangyayari sa Pilipinas kung ganyan tayo? Hindi kwentong barbero kasi napakinggan mo eh. Hindi na tayo maaayos eh. Paano? Tayong rin mga Pilipino. Hindi rin tayo marunong bumoto. Kaya po magtulong-tulong na tayo. Ang ganda po ng sinabi ni BP Sara. Pasensya partner. Sige partner. Matagal akong absent eh. Ibubuhos ko yung sama kong loob eh. Ito po ay para kay dito kay BP Sara. Kailangan po natin si BP Sara. Hindi dahil ako'y sip-sip sa Duterte. At alam ito ng mga kapwa ko vloggers. Kuripot po ang Duterte. Wala pong binibigay yan. Diretsaan po tayo. Baka sabihin, sip-sip kayo kasi ganyan sinasabi. Paano nyo hindi pagtatanggol si Sara, bayad kayo? Hindi po. Alam ito ng mga kapwa ko vloggers. Wala pong binibigay ang Duterte. Kaya alam nila yung pagtatanggol namin sa kanila organic. Legit po ito. Sabi ni BP Sara, wala na po yan sa EDSA. Ang new EDSA ngayon ay social media. Yun. Tayo ang pinaka-malakas sa social media, tayong Pilipinas. Gamitin po natin. Kailangan po namin ng tulong ninyo, ng bawat ordinaryong Pilipino. Ikampanya po natin. Ito as by personal lang, vote PDP straight. Ngayon, yung ibang banateros, tanongin nyo lang. But as for me, ikampanya natin. Dito po tayo, hindi na po EDSA sinasabi ni BP Sara. Gumanti tayo. Galit kayo sa abusado, vote straight PDP. Ganti tayo sa eleksyon. Galit kayo sa adik, vote straight PDP. Galing kayo sa swapang, sa buhaya, vote straight PDP. Galit kayo sa balimbing, kaya yung mga nagsasalitang balimbing ngayon kay BP Sara. Pag nanalo si BP Sara, huwag kayo makalapit-lapit na congressman, lalo ka na tsuwa. Sige, mag-libel kayo kung mag-libel. I am ready now. Yun.
vote straight PDP against sa mga malulupit na ito kasi mauubos ang pera natin, mauubos ang ginto natin. Utang na Of naman course, they will vote for the impeachment of BP Sara. They have 150 million reasons to vote against BP Sara. Pero yung mga yan, duwag yan. Lalong-lalo na huling panawagan sa mga politiko. Lintik kayo. Tigilan nyo na kasi pag kayo'y sumasayaw pa sa gitna, sarili nyo lang ang iniisip ninyo. Agenda nyo lang. Dapat ngayon, hindi ka na tinatanong ng taong bayan, ano ka ba? Dapat nandidiri ka pag nagdududa ang taong bayan. Ano ka ba? Duterte ka ba? O Marcos? Pag tinanong ka noon, dapat naiinsulto ka na. Pagka hindi ka naiinsulto, trapo ka. Partner. Ayun, maraming salamat, Congressman. At talagang matindi ang emosyon ng aking partner, Coach Oli. But anyway, totoo naman yung mga sinabi mo, partner. At sa akin, dugtungan ko lang yung sinabi mo, no? Dito sa atin, mga kababayan, there's only two sides of politics right now. Tama yung sinabi ni Coach Oli. Meron na lang tayo dito, Marcos at Duterte. Yung mga salin-salin pusa, itabi na muna natin yan. Kasi talagang ang maglalaban ngayon na paksyon ay itong Marcos at saka Duterte. Ngayon, nasa inyo na lang yan. Nasa inyo na lang yan kung sino ang pipiliin nyo. Kung kayo ba ay okay na sa nararanasan sa ngayon, o mas gusto nyo yung dati, yung nakaraang administrasyon. Yun lang naman pipiliin mo dyan Kasi yung mga naunang administrasyon, nawala na po sa limot yan. Anyway, wala naman silang mga nagawang ikinaangat ng buhay ng mga Pilipino maliban doon sa pamumuno ni Pangulong Duterte. So now, ang tanong na lang dito, partner, is sinong pipiliin mo? Ang kasalukuyang pamumuno na nararanasan mo ngayon o yung dating administrasyon which is panahon ni Pangulong Duterte? Iboboto mo ba ang mga kandidato ni Marcos o iboboto mo ang mga kandidato ni Duterte? Yun na lang paglalabanan dyan Kasi yung mga independent, although merong mga kilalang personalidad na tumatakbong independent, pero ang magbabanggaan talaga dyan ay itong may mga partido na nakikita naman natin, kaliwat kanan, sa balita, sa dyaryo, sa radyo, sa telebisyon, ang talaga namang salpukan ng Duterte at Marcos. Ang nakakalungkot nga dito, mga kababayan, nabudol tayong lahat. Kayong lahat pala nabudol kasi yung unit team na tinatawag nila, yung unit team pala na yon ay hindi para kay BP Sara, kundi doon sa mga dilawan na kakampi na nila ngayon. So now, nagsalita si BP Sara Duterte at inilahad niya sa atin kung ano ang problema ng Pilipinas. At ang sabi ni BP Sara Duterte, God save the Philippines. Iyan ang nasabi ni Vice President sa gitna ng inihaing reklamong impeachment laban sa kanya ng House of Representatives. Samantala, pinabulaanan naman ng BC ang usap-usapan na siya ay magbibitaw bilang pangalawang Pangulo ng bansa. At si Jason Rubrico magbabalita. God save the Philippines. Yan ang ipinanalangin ni Vice President Sara Duterte para sa Pilipinas sa gitna ng impeachment na inihain laban sa kanya ng House of Representatives. Sa kabila nga yan, aniya naman nauna niyang pahayag ukol sa impeachment sa mga nakaraang buwan. Sabi ng bise, matagal na nilang pinaghahandaan ito mula nang palutangin ni convicted Franz Castro ang isyong ito noong Nobyembre ng 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So, we leave it to the lawyers. Sabi ni VP Sara, maraming abogado ang nagpahayag ng kanilang kahandaang maging defense lawyer. Isa na rito ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nang tanungin kung handa ba niyang tanggapin si dating Pangulong Duterte bilang kanyang lead counsel, ito ang kanyang tugon. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case,
baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. Aabot sa 7 articles of impeachment ang inendorso ng 215 miyembro ng Kamara sa Senado kamakailan. Isa sa mga nilalaman ng articles of impeachment ay ang pagbabanta umano ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero mariing itinanggi ng bise ang nasabing akusasyon. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, could you Not say that. Sa mga lumagdang kongresista, 43 ay nagmula sa mga congressional district ng Mindanao, kabilang na si Congressman John Tracy Cagas ng Davao del Sur. Ano naman kaya ang pakiramdam ng bise tungkol dito? Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. Biro pa ng bise lalo na ngayong Valentine's Day. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Sabi pa ng bise, kaya siguro naging madali para sa mga nasabing mambabatas na lumagda ay dahil wala siyang malapit o personal na relasyon sa kanila. Sa tingin naman ni VP Sara, hindi kailangang magpaliwanag ang mga kongresista kung bakit sila pumirma, lalo na kung naniniwala silang wala naman silang ginawang mali. If you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Sa nagdaang mga araw, ilang mambabatas ang nagpaliwanag sa publiko kung bakit nila sinuportahan ang impeachment complaint laban sa bise. Yan ay matapos silang binatikos ng kanilang mga nasasakupang sumusuporta sa pangalawang Pangulo. Sabi naman ng bise na hindi siya dadalo sa mga pagdinig kaugnay sa impeachment complaint. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Pinabulaan na naman ng bise ang usap-usapan na siya ay magre-resign. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Samantala, siya ay nagpapasalamat sa mga sumusuporta, nagmamahal at nagdarasal para sa kanya. Hindi niya hinikayat ang mga taga-suporta na mag-rally sa kalsada at dapat aniya unahin na muna nila ang kanilang trabaho o negosyo. Sabi ng bise, ipahayag na lang nila ang kanilang saloobin sa social media. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Tiniyak naman ni VP Sara na patuloy siyang magtatrabaho sa kabila ng inihaing impeachment complaint laban sa kanya. Aniya, tuloy ang mga programa at proyekto ng Office of the Vice President para sa 2025, maliban na lang sa kanilang medical and burial assistance program na hindi binigyan ng pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Ayun, Pater. Maganda si VP Sara. Maganda no? Samantalang iba papangit ng papangit. Si VP Sara, paganda ng paganda. Banatan mo, partner. Kaya tuloy lalo. Ikaw naman kasi Sara Paganda ka ng paganda, lalo na insecure. Alam mo naman ang mga kababaihan. Pasantabi po sa mga kababaihan nating mga kababaihan. Hindi po ako sexist. Hindi po ako against sa mga babae. Alam nyo yan. Ako ay mapagmahal sa mga katulad mga ninyo. babae na marami. Pero alam mo naman ang babae pagka gumaganda, di ba? So, bawat ganda mo, may nagagalit. Di ano mo na yan. Marami nang nagagalit kay Bibi Sara, gumaganda ka pa. Pero matindi partner yung binitawan niya. Ako bago tayo mag-ano. Kasi sinabi niya mas masakit pa ang maiwan ng boyfriend at girlfriend kaysa ma-impeach. Alam niya siguro, no? At the back of her mind, hindi ito mangyayari ngayon kasi lamang sa Senado wala silang numero doon. Kaya nga sabi ko kanina, ang ingatan natin yung next election. Pero until now, pinagtatalunan pa yan kasi
yung constitutionality ng pwede bang ituloy, kung sisimulan niya at ituloy sa next after the election. Ngayon pa lang, napapansin nyo na nag-i-explain na ang Senate President, nag-i-explain na sila. In preparation, alam mo na yung tono nila for next after the election na eh. Yan na. Kaya, pero, siyempre, i-challenge pa rin yan kung talaga ba yan ay pwedeng ituloy sa susunod after the election. So, dyan na yan. Pero kitang-kita na yung mga intro nitong mga pumirma at sa mga nai-interview at saka yung mga kaalyado ng mga bangag ay going towards that. So, yan po ang iingatan natin. Pero huwag kakalimutan, ito may kapapasok lang. Ito, mas importante ito, breaking news. May breaking news eh. Ano yan? Kapapasok lang. Yung blank items. Breaking pala yan. Huwag niyo pong kakalimutan. Yeah. Kasi napaka-importante yan. Isa pa yan sa dahilan, kaya isiningit nila itong impeachment, kasi may kaso sila dyan. Illegal po yung ginawa dyan, kriminal po yan, kasi yan ay pandarambong. Ha? Yan ay magkukos ng corruption. So wag po nating kakalimutan. Ipaalala nyo, kung sino man ang pinapanood yung vloggers, lagay nyo yung comment nyo ron. Ha? Huwag nating kakalimutan yung blank items. Kasi sabit po sila dyan. At ililigaw po nila ang sitwasyon, lahat po ng balita. Kaya sobrang laki ng balita ngayon sa impeachment, yan ang talaga isang dahilan niya, panligaw nila yan. So huwag kakalimutan ng blank items. Pangalawa po, huwag po nating kakalimutan. This is very important. Kailangan ang liderato natin, meron kayong tiwala, meron kayong confidence. So ituloy nyo po yung paghingi kay Bongbong Marcos ng hair follicle test. Hindi po totoo yung sinasabi ni Marcos. Bakit kailangan? Bakit kailangan? Anong koneksyon ng trust sa hair follicle test? Mr. Marcos, napakalaki po ng koneksyon nun. Dahil kung ikaw ay bangag, paano ka pagkakatiwalaan ng taong bayan? Kung hindi ka nga bangag, patunayan mo mag-hair follicle test ka. Ikaw ba, driver ng anak mo, gusto mo adik? Ikaw ba, yaya ng anak mo, gusto mo adik? Oh. Yung bang mga kasambahay mo, sekretary mo, hardinero nyo, gusto nyo adik? Kung ayaw nyo ng adik sa mga empleyado ninyo, all the more, ayaw mo ng adik na presidente. Kaya it's about time, lalo ngayon may chismis, at hindi ito chismis galing from ordinary person. Ito po ay sinabi mismo ng dating Pangulong PRRD. So dapat patunayan niya kasi sabi niya, bangag ka eh. So wag po natin kakalimutan yung hair follicle test. Wag tayong ililigaw kasi may mandato po sila eh. Yan po ay sinumpahan sa taong bayan na sila ay magsisilbi. At nakikita natin, hindi po sila nakakapagsilbi. Nakikita nyo ba? Asan ang mga flood control projects? Ang dami sinabi, billion, nagbabaha pa rin. Hindi sila nakakapagsilbi. Ang inasikaso lang ng administrasyon na ito ay siraan ng Duterte at impeachment. Yung impeachment na yan, ang tagal na nilang plano yan. Binubuo na nila yan. So wala silang focus. Wala silang pagsisilbing inaasam dyan. Sa Pilipinas, yan lang talaga ang gusto po nila dyan. Etong kanilang makaupo sila ng pangmatagalan. Kaya nga'y sinabi ko po ito sa vlog ko, drama lang yan na kunwari ay nagagalit ang makabayaran black dito kay Marcos dahil kinokontra at hinaharangan ng impeachment. Hindi totoo yan, drama yan. Saan ka nakakita na ayaw ng tatay ng impeachment yung anak pumirma kauna-unahan? Talaga bang sadyang niloloko nyo kami? Gusto nilang manatili sa posisyon gaya ng tatay niya, gaya ni senior na 20 years na upo. Tayo ba'y magpapaloko ba dyan? Iniikot-ikot lang tayo ng mga yan. But sila, kahit ako, pasensya na po doon sa aking mga kaibigan, hindi po ako naniniwala na may away ang Romualdez at Marcos. Tingnan nyo nangyari. Sinalang nilang impeachment. Sino unang pumirma? Away ba yan? Lang lolokohan tayo. Iisa dugo niyan. Iisang punto ng mga yan. Kaya, again, ito'y pagtulungan po natin. Ulitin ko po,
Ito hindi Duterte Marcos. Ito'y laban ng mabuti tsaka abusado. Ito na. Hindi na tayo po pwede dyan na pag i-baby natin. Turuan na po natin yung ating mga kamag-anak na bumoto, kaklase, kapitbahay. Isipin nyo, gusto nyo mabago ang Pilipinas. Sinong nasa top? Si Lito Lapid, anong nagawa? Tapos nasa top ulit. Ano ba naman tayo mga Pilipino? Di ba? Tapos gusto nyo magbago ang Pilipinas. Ang binoboto naman nyo, paulit-ulit. May nabago ba sila nung naupo sila? Sige, tanong. Pasensya na po. May nabago ba sila nung naupo sila? Gusto nyo ng bagong Pilipinas Bumoto tayo ng bago. Magpapaulit-ulit tayo dyan. Subok na natin, niloloko lang tayo ng mga politiko na yan Tapos Pero bago ako magtapos, gusto ko lang tanungin to si partner. Kasi ito, malaking bagay ito, yung binitawan ni BP Sara. Naku, yan? Parang ako ata isasalang mo sa Ikaw ba spotlight, naiwanan ka na ng boyfriend? Ay, ng girlfriend. Kasi mas masakit pa rin yung naiwanan ng Actually, masakit Di ko talaga kasi yan. Pero matagal na yun Hindi ko na alam kung ano ang pakiramdam. Kasi tayo mga lalaki, pag nasasaktan tayo, pagka gumaling, wala na Hindi mo na ulit mararamdaman. Kumbaga, mabait kasi ako kaya hindi ko na naranasan yung mga ganung mga i-address mo sila, partner, kasi darating ang Valentine's Day, baka sabi ni total may experience ka dyan, kamo. Ako konti lang experience ko kung ikukumpara sa'yo. Oo, kaya dapat ikaw mag-experience. Ay, teka muna. Sige, bago tayo ito doon sa mga napag-iwanan. Sige. Ito payo lang naman kasi magba-Valentine's Oo nga, kasi magpe-February 14 inaantay na. Ano yun? Friday yun, no? Friday. Friday. Sige, banatan mo. Ano yun? Pero ako kasi may mga na-experience din akong ganyan. At may na-experience akong talo at may na-experience din naman akong success. Ayun. Pero karamihan nung success na natanggap ko, galing muna ako dun sa pinagdadaanan nabigo. talaga. Pinagdadaanan talaga. Kaya yun, ano yan baka payo lang. Kung kayo'y bigo, kapit lang. Tatagal pa yan. Hindi. Kung kayo bigo, kapit lang kayo sa Diyos. Ito, totoo po ito. Kapit lang kayo sa Diyos. Malay mo, ang kasunod niyan, tagumpay. Anong pinakamasamang nangyari sa akin? COVID. Bukod dun sa namatay yung aking nanay, ang masakit talaga sa akin yun. Pero itong COVID. But after the COVID, ang blessing ng Diyos matindi. So, kapit lang. Sa mga malulungkot ang Valentine's Day, kapit lang. Laging ganun Deserve nyo yan. May pagsubok lang na binibigay ng Diyos para pag binigay niya yung blessing, hindi Correct ka dyan, partner. Pero, hindi na importante yung nakaraan. Ang importante yung kasalukuyan. At patuloy mo na pagandahin ang iyong buhay. Dapat, katulad ka, sa'yo nang galing yun Dapat everyday meron kang natututunan. Everyday nag-i-improve ka. Pero balik tayo dito. Parang nagiging love na tayo dito, love coach na tayo. Pero bago mo magtapos, may sasabihin lang ako. Pero bago. Sige, tuloy mo. Sige. Manatan mo na. Ayun, dyan na yung sapatos ko dumating. Ayun na pala sasabihin mo. Binabati. Sige, anyway. Ituloy mo. Bago tayo may sasabihin muna ako. Sige, ituloy mo. Balik tayo dito sa impeachment. Sa impeachment, ito po ay hindi madali. Hindi po ito madali. May mga pagdadaanan po ito. Pero ito ay babala na sa atin kung ano po ang ating gagawin. Alright? Dito sa mga kongresista, nasabi nga natin sa vlog natin, wala namang mawawala sa kanila no? Kasi hindi naman yung buong Pilipinas ang bumoboto sa kanila. So, hindi po sila gaano kaapektado dito kahit anong gawin nila dyan, kahit pumirma sila. Although, yes, syempre, magwawala talaga yung mga supporters ni VP Sara Duterte, pero hindi katulad ng mga senador na binoboto sila ng buong bansa. So now, talagang gagawin ng kongresista para masaktan si VP Sara Duterte. Pero sa tingin natin, parang hindi naman nasasaktan si VP Sara Duterte. At ayun na nga, yung impeachment complaint ay nasa Senado na. At itong Senado, mga kababayan, maninimbang po yan. Maninimbang po ang Senado kung ano ang magiging reaksyon ng taong bayan. At ang Senado ay gagalaw yan, depende kung ano ang galaw
ng taong bayan. Now, na nakita nila na talaga namang nagre-react ang taong bayan negatively dito sa pag-impeach kay VP Sara Duterte, siguro maghihinay-hinay sila. Maghihinay-hinay sila until masecure nila na mababalik sila sa pwesto dyan sa Senado. So now, kung makikita naman natin mga kababayan, tayo, galit na galit tayo, gigil na gigil tayo, pero si VP Sara Duterte ay pa-chill-chill lang. I mean, very confident si VP Sara Duterte na sabi nga niya kanina, ang panalo dito ay ang taong bayan. So, ibig sabihin, talagang confident siya na may papanalo natin ang laban. Pero double meaning dun yun, ha? May double meaning din yun. Sinabi niya, panalo dito ang taong bayan kung tayo ay gagawa ng tama. Kung tayo ay buboto ng tama. Kung tayo ay hindi patanga-tanga, kung hindi pa bulag-bulag at hindi pa bingi-bingi. No? At uulitin natin, paulit-ulit, araw-araw para sumiksik talaga sa ating mga isipan na huwag nating pakakawalan ang grupong PDP Laban. Dahil ito na lang po ang natitirang pag-asa natin para umayos-ayos naman ang ating bayan. Kanina sinabi ko, dalawa na lang pagpipilian natin, Marcos o Duterte. Huwag na po tayo magplastikan dahil yun ang nagbabanggaan ngayon eh. So now, Duterte ba yung dating pamumuno o yung bagong pamumuno ang pipiliin nyo? That's the only options that we have, mga kababayan. At ang sabi nga ni VP Sara Duterte, God save the Philippines. So ibig sabihin talagang malala na. Sukdulan na po ang problema ng ating bayan na hindi naman may kakaila, no? Hindi naman makakaila dahil sa nakikita natin sa ating lipunan, sa nakikita natin sa ating kapaligiran kung ano-ano na minsan na lang ay mapapadasal ka na lang ng Ama namin dahil talaga naman na hindi maganda ang nangyayari sa ating bayan. At ang huling bitaw ni VP Sara Duterte ay positibo, mga kababayan. Positibo ang huling bitaw ni VP Sara Duterte kahit dahil nagbibiro pa nga siya eh. Nagbibiro pa siya na sinabing mas masakit pa ang iwanan ng jowa kaysa i-impeach ng House of Representatives. Pero ako, may mas masakit pa dyan eh, VP Sara. Mas masakit yung pagkatapos kang pakinabangan at gamitin, bigla ka na lang iiwan. Katulad ng ginawa sa iyo ng mga Marcos at ni Martin. Yun lang para sa akin. Basta ako, Pastor Apollo C. Kibuloy, huwag nating kakalimutan dahil may nagkwento sa amin ng mga plano at napakadali lang pala paunlarin ng Pilipinas. Hindi lang tayo umuunlad dahil marami ang korap na politiko, mga kababayan. Tandaan nyo, sobra-sobra po ang pera ng Pilipinas. Hindi lang napupunta doon sa dapat kapuntahan kaya hindi umusad ang Pilipinas. Coach Oli, may gusto kang idagdag kanina. Meron kasi nagkomentaryo dito, sabi niya, si Coach Oli, gusto mo matuloy yung impeachment, tapos ngayon, gigil ka, relax lang. Exactly po. Exactly po, kaya gusto ko matuloy yung impeachment para manggigil. Para manggigil ang taong bayan. May inakukote na nag-comment sa'yo. Eh, no? Hindi ko alam kung kaibigan na. Anyway, para manggigil. Kasi ang dami po ngayon sumasayaw sa gitna. Marami ngayon gumagamit sa Duterte. Kasi mahirap mong gamitin ang isang tao pag siya ay palubog. Ang gusto ng mga yan, doon sa parating panalo. Ngayon, nagkakaalaman. May pirmahan nangyari. Again, congratulations sa 150 million yung rason. Kaya kayo pumirma. Sana all. Pero, yun na yun eh. Ngayon, nakita natin. Itong impeachment, ito ang linya. Yan sinasabi ko, hindi na pwede ngayon ang politiko nagsasayaw sa gitna. Hindi na pwede ang influencer ngayon na nagsasayaw sa gitna. Political vlogger ka, political influencer ka, nasa gitna ka maglaro. Diba? May mga kaibigan akong ganyan naglalaro sa gitna. Tigil-tigilan nyo na yan. May linya na ngayon eh. Kaya nga isigaw nyo doon sa mga pinapanood nyo. Kung yung pinapanood nyo, duda kayo. Ibig sabihin, hindi nakalinya yan. Sumasayaw yan sa gitna. So exactly, talagang gusto ko ma-impeach. Actually, gusto ko nang masimulan. Para magkalinyahan na ng maayos. At matapos na to. Kasi ako naniniwala, dapat ang mai-impeach talaga si Marcos. Siya marami. Isipin mo, pumirma ka na alam mong problemado
at galing sa blank items. Oo, yung pinirmahan mo, hindi blanco. Hindi kami tanga. Pero yung, alam mo, galing yan sa blanco, illegal po yan, mali po yan. So, kung rason at rason lang, mas maraming impeachable offenses etong si Marcos. So, tapusin natin to, magkalinyahan na, and after this, we go through, malay mo, next, after the election, kung naboto nyo ang PDP, maybe, pag sa Congress, ang mga district Congress na iboboto nyo, maybe, who knows, tayo naman ang magsampa ng impeachment kay Marcos. Kaya nga, very important to election. Tingnan nyo, oy, yung congressman ko rito, sa Laguna, sa Davao, sa Cebu, o tingnan mo yung congressman ko ba nakapirma, lagi nyo titingnan niya, nakapirma ba? Pag nakapirma, wag nyo nang iboto. Delikado yan. Kasi baka yan ay mahilig sa 150 million reasons. So, alam na natin ngayon. At kailangan natin ng numero. Eto, palagay ko magigising ng taong bayan. Kasi dati ang daming natutulog eh. Di ba? So, kaya gigil ako. Gisingin natin sila. Huwag nang boto ng boto. Pambihira kayo, bayad. Boto kayo ng boto ng party list na makabayaran black. Ano nangyayari sa atin? Boto kayo ng rider. May inasikaso bang rider yung mga yan? Ngayon may nakita pa ako. Ang laki ng billboard, wifi. Ano ba namang party list yan? Pati wifi. May party list. Pambihira. Kaya ako nagagalit dito sa mga ating tas tayo naman, boto ng boto. Di ba? Ayusin na po natin ang boto natin, kaya wag po kakalimutan, sa 2025 coach only po. Hindi po ako tatakbo. No. But anyway, easy. Chill lang, Osoli. I understand your emotion, but may tayo mamaya. May meeting tayo mamaya. Pag-usapan natin yan. Samantala, grupo ng mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines, suportado ang anti-corruption efforts ng gobyerno. Si MJ Mondihar sa report. Kaya dapat siguro... Sa isang media interview, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na matindi ang korupsyon sa pamimigay ng ayuda ng ilang miyembro ng Kongreso at halos wala na silang nararamdaman sa paghihirap ng karamihang Pilipino. Si Magalong ay alumni ng Philippine Military Academy at isang retired police general. Ang pahayag ni General Magalong ay suportado ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated o PMAAA. Yung corruption is talagang prevalent. Kaya as described by General Magalong, maraming nawawala sa funds. Instead na pupunta sa project, na pupunta sa mga other persons, hindi na pupunta lahat sa project. Sa panayam sa SM9 News, sinabi ni Mayor Magalong na mga tao mismo sa ground ang nagsusumbong sa kanya sa isyu ng korupsyon. Pero ang mga congressman din na sinasabang hindi totoo, ayun na nakakalungkot dahil yung impormasyon naman alangan naman kukunin ko lang kung saan-saan yung impormasyon na to, di ba? Siyempre, I have to make sure na reliable tong information na to bago ko sabihin. At kung masabi ko lang nga sana kung ilan na yung mga nagbigay sa akin na information dito, baka mabigla sila. Lalabas silang sinungaling sila. Alam ko dito, yung mga nagsisinungaling sila, yung mga nakakatanggap talaga. Alam naman nila na nagsisinungaling sila. Kaya I'm pretty sure na kung may nagsisinungaling, siguradong hindi ako yun. Nanindigan naman ang PMAAA na matindi ang kanilang pagtutol sa korupsyon. May mensahe din sila sa mga Pilipino. The organization will be against corruption, which is in turn in support of the announcement of the President that he is against corruption. So we are supporting yung stand ng government, stand the President against corruption. We encourage yung Pilipino to go against corruption. They should not tolerate the corruption. Especially those mga involved sa government projects, they should not tolerate corruption. Kasi instead na progress ang mapupunta sa atin, mapupunta na lang sa ibang tao. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News. Alright, so partner, no? Ito yung regarding naman sa corruption, no? Pero parang may mali. May mali kasi yung nakalagay doon, efforts daw ng gobyerno sa
corruption. Parang wala namang sila ginagawa para sa corruption Parang palala nga ng palala Pero nakita mo yung itsura ni Bongbong Marcos. Tuyot na tuyot, ano? Oo. Pag stress na stress ka talaga, ganyan po ang nangyayari. Nagiging tuyot talaga yung mukha. Hindi ba ngiwi? Tuyo ba o ngiwi? Kasama Yung una kasi, ngiwi lang. Ngayon, so, may pagkatuyot na Hindi ko alam yung yung mga ganyang itsura delikado yan. Medyo alanganin yan. Parang may iniinom yan. Pwede namang tubig, pwedeng soft drinks. But anyway, regarding the corruption, mga kababayan, so ako hindi ako naniniwala na may ginagawang aksyon or efforts ng gobyerno laban sa korupsyon. Kasi parang mismong sila nagsasabuatan Kasi kung matatandaan natin, itong BICAM Committee report na Blanco, sila po yan. Pinagtatanggol nga yan ng Presidente ng Pilipinas at hindi natin maintindihan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo dahil may nagsasabing may pirma, may nagsasabing Blanco. Pero siyempre, ang papaniwalaan natin ay yung may mga prinsipyo at may mga kredibilidad. Katulad ni Congressman Sid Ungab. Okay? So, medyo man sa kalooban natin na paniwalaan itong si Stella Kimbo na sinasabi niyang may pirma talaga, pero ito ay correction lang naman daw. Paniniwalaan natin si Stella Kimbo, mga kababayan. So now, kaya ako nasasabi na parang walang ginagawang efforts ang gobyerno regarding sa korupsyon dahil nakikita naman natin, no? Kumpleto ang budget taon-taon ng Pilipinas. Pero only in this administration na parang wala tayong nakikita na kinapupuntahan ng pera ng bayan. Ang nakikita lang natin itong paglulustay ni Martin Romualdez diyan sa pamimigay sa pamamagitan ng AKAP na parang hindi naman po ito ang solusyon sa kahirapan na dinadanas ng sambayan ng Pilipino. Sir, hindi ko alam kung bakit nyo pinagpipilitan yung AKAP-AKAP na yan na wala naman pong naiaambag sa kahirapan sa Pilipinas dahil matapos nyo nga na mamigay ng ayuda na yan, mas lalong tumaas ang poverty rate ng Pilipinas. So, now, naniniwala ako na meron talagang malaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan. Dahil, ayun nga, dinala na nga yan iniakyat na yan sa Korte Suprema at pinagpapaliwanag sila. So, ibig sabihin, partner, meron sila nakikitang probable cause or medyo may katotohanan itong binibintang noong mga nag-aakusa at naggawa ng petisyon regarding dito sa pagiging invalido ng budget ng 2025, partner. Meron ba tayong litong listahan ng party list? Kasi dapat malaman din natin kung sino-sino yung mga party list na pumirma, no? Anyway, isa lang naman ang party list na iboboto nyo. Boto nyo yung party list ng Banateros. Hindi, wala po sa listahan. Wala pa yan, ha? Wala pa. Wala yan. Anyway, ako ko lang sa social media, ilagay ninyo. Again, sundan ko yung sinabi ni BP Sara, andyan ang ating power social media. Lagay nyo dyan yung congressman nyo sa distrito nyo, tapos sabihin nyo pumirma. Lagay nyo sa social media. Kasi pag ilalagay mo lahat, hindi makikita ng taong bayan Pero pag pinost mo yun sa Facebook, siya lang, pangalan niya lang. O kunwari, Congressman atrasado, pumirma. O alam na yun, nabasa yun, hindi na iboboto ito. Ganun lang, para paano, magkaroon tayo. Tapos, palitan nyo yung inyong profile nyo sa Facebook. Tsaka ito, partner, sorry nawawala kasi. Ito yung mga bago, yung additional 25 congressmen na nagpahabol ng perma. Nababasa mo ba, partner? Pwede natin basahin yan Sana yon yung nagpahabol. Ayun, mga pumabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay yung mga dati na to Yung kanina po, yung 25 ata yun na umabol. Basta mayroon dyan sige, abangan nyo na lang sa vlog ko. Kasi anong purpose? Diba?
Anong purpose? Bakit kailangan mong humabol? Kasi ang kailangan lang dyan, 1/3 of the votes doon sa buong lahat ng congressman. Ang 1/3 is around nasa 103 lang ang boto. 153 partner. Lagpas na sila. 153 yung 1/3 153. Hindi, 300 plus lang sila. 318. O, 318, so nasa ano lang yan. 153 yung kailangan nilang boto eh. Hindi, parang... Basta anyway, I mean, ang pagkakaalam ko dyan, nasa 103, 104 lang yan. Okay, so, ibig sabihin, sobra. Sobra. Tapos meron pa itong humabol. Anong purpose nyo? Bakit kayo humabol? Nainggit. 150 million reasons? No, 10,000 reasons yun eh. Alin? 150,000 na ngayon? 150 million 150 pesos ay reasons. Meron silang 150 million reasons. Yan. Bakit sila humahabol? Kasi hindi kailangan eh. Pumirma sila o hindi pumirma, useless. Anong purpose nyo? Nabago na pala. Dati 10,000 reasons lang. Ngayon 150 million reasons. Na pala. Kaya... But anyway, yan ay kaya nga kaya tayo nagtatanong, hindi pa naman yan sigurado, pero sa mga nangyayaring ganito, kumpleto na. They don't need, no? They don't need to habol the pirma. Ito, kung hindi... siguro naman wala namang galit kay BP Sara. Kung matindi ang galit mo kay BP Sara Duterte, gusto mo siyang ipahiya, yan, nahabol ka ng pirma. Para tambakan siya ng tambakan talaga. Kasi pag tinambakan ka nga naman, mapapahiya ka. Pero may iba talagang nangyayari dito. At marami na pong nagsabi eh. Pati si Youth, Duterte Youth, talagang ibinulgar niya yung... matinding bigayan daw. Mapagbigay pala itong mga to no? At saka syempre, yung pagbabasihan din natin, yung mga sinabi ni Mayor Magalong ay talaga naman na... Kasi, partner, walang walang kumukontra kay Mayor Magalong. So, ibig sabihin, talagang parang makatotohanan po itong sinasabi niya. Walang kumukontra eh. Walang pumipitik sa kanya o walang nagbibigay ng statement patungkol doon sa kanyang mga sinasabi. Kasi ikaw ba naman, sabihin ba naman ni Mayor Magalong na ito'y nanggaling talaga sa very reliable sources. Kaya talagang hindi nila kukontrahin yan. Baka... Ang mangyari dyan, paghinitan nila si Mayor Magalong. Partner, ikaw, banatan mo na yan. Ito po, huhubaran natin itong mga congressman. Kasi meron naman, unti-unti nating ilalabas yan at paparesearch po natin yan. Yung mga sumusuporta kay BP Sara na. Yung iba, naglalagay pa ng pakalaking billboard no na Ran Sara Ran, suportahan ng Duterte, yung mga ganon, tapos pumirma. Iisa-isahin po natin yan dito sa programa. Ano natin yan? Kasi kailangan magising ang taong bayan. Ito kulay nito mga ito. Ultimo yung mga vloggers, influencers. Kasi ang daming sip-sip sa mga Duterte noon. At tapos sasabihin sa amin, partner, dito na kayo. Trabaho lang. Dito may kita. May ganyan. Alam nyo kung sino-sino itong mga vloggers na to. May yayayain pa kami dahil trabaho lang. Wala ditong Duterte. Trabaho lang tayo. Kayo nang bahala sa trabahong masama. Pero, ngayon, ilalabas natin isa-isa. Yung mga puri sa Duterte. Yung pinipilit pang tumakbo ang Duterte. Yung dati nakinabang. Kaya mag-iingat tayo. Kaya gusto ko ma-impeach eh. Kasi, mapapolitiko, mapablogger, ginagamit ang Duterte. So, ngayon, impeach na. Ito, linyahan na ito. Kaya pa kaya na isuwayaw pa sa gitna. Marcos yan. Ganyan na lang po kasimple ngayon kasi mahirap po yung nanggagamit ng tao. Nagamit na po si BP Sara kaya tayo nagkakagulo ngayon eh. Let's not forget 32 million ang boto ni BP Sara. Nagamit siya talaga dito. Everybody knows, even yung mga bashers natin, na hindi mananalo si Marcos without Sara, without the Duterte. Kaya ano yan masakit dahil nagamit. So, wag na tayong magpagamit. Diba? Kaya kailangan malaman natin itong mga talagang biglang nagbago because of 150 million reasons. Pero alam mo, partner, napakalaki po talaga balikan ko yung sinabi ko, ang laki ng problema ng Pilipinas. At pag tiningnan mo sa horizon ng mga klase ng politiko natin, together with our system, magtatagal pa tayong maghihirap. Yes. At kung ako ay may anak,
Naawa ako ngayon pa lang. Kasi maghihirap sila, alam ko. Dahil sa nangyayari sa ating mga politiko. Wala eh. Kahit iboto mo sila, nasubukan na natin eh, magpapaulit-ulit tayo. Mga brad, magpapaulit-ulit tayo sa problema natin. Kasi wala yung talagang hawak sa leadership eh. Lahat, karamihan, hindi man lahat, pero mabibilang mo sa daliri mo, karamihan trapo. Ito po ay hindi pagsipsip. Pero ang nakikita kong malaki ang chance natin na mabago ang politika natin si Pastor Kibuloy. Kasi kitang-kita mo na yung kaibahan niya sa ibang politiko. Magbanggit kayo, yun nasa isip nyo. Even PDP, pasensya na po hindi ko po sila iboto nyo, kailangan natin numero. But even some of the PDPs, I'm just being truthful to you guys. Kahit manalo, mababago tayo. Yes, hindi ma-impeach si BP Sara, but mababago tayo. Real talk lang po. Dapat kasi dinidiretso natin ang taong bayan. Diretsoin mo sarili mo. Pag binoto ko ba ito magbabago Pilipinas? Maybe 5%. So hindi tayo mahirap na mahirap na mahirap na hirap. Pag naboto nyo siya, mahirap na lang. But still, ganun tayo. Kailangan natin yung matinding pagbabago. Kung gusto nyo ng matinding pagbabago like Singapore, kailangan natin ng matinding leader. Hindi yung sila na lang. Walang mangyayari sa atin. And kung kayo ay may mga anak pa na bata, isipin mo yung problema nating utang natin ngayon, magiging utang din nila. God save the Philippines. Ayun. Partner, tama ka dyan. God save the Philippines. Pero tama mga kababayan, yung naririnig nyo, tamang-tama. Kasi dapat sa puntong ito, alam nyo na po ang tunay na nangyayari. Itong mga nakaupo ngayon sa itaas ay talaga namang makasarili, matakaw sa kapangyarihan, manggagamit, at walang utang na loob. Kasama na po itong mga pumirma. Dahil karamihan dyan sa mga kongresista na mga pumirma na yan, ito po yung mga kongresista na hindi manalo-nalo nung hindi sinuportahan ng mga Duterte. Pero tingnan nyo, nung naipanalo na sila ng mga Duterte, hindi sila tumanaw ng utang na loob. May mga ninang pa dyan, may mga ninong ng kanya-kanyang mga anak, kumari nila, si BP Sara Duterte. Pero pagdating pala sa dulo, nabali ang sanga, inilaglag nila si BP Sara dahil hindi nila mapakinabangan ngayon. Ang mga taong hindi mapagkakatiwalaan, mga kababayan, ay mahirap pong pakibagayan, mahirap samahan. Dahil pagdating ng araw, kapag wala ka ng pakinabang sa kanila, ilalaglag din kayo niyan. Ang nangyayari ngayon ay patunay na itong mga nakaupo ngayon ay pansariling interes lamang nila ang kanilang pinakikinggan. Dahil nung silang tumatakbo, pabalik-balik yan. Yung mga Marcos sa Davao, 3 beses or 4 times, there's a chance na sinundan pa yan si BP Sara Duterte sa Cebu, nito magkapatid na Bongbong Marcos at Amy Marcos, only to find out na after 1-2 years pala, ay pagkakaisahan nila. Kaya mga kababayan, sana mamulat na po tayo. Mamulat na po tayo doon sa mga politiko na ang pagmamahal sa tao at sa bayan ay totoo. Huwag na po tayong magpapaloko doon sa mga mapagbalat kayo. Etong mga pumirma, etong mga kababayan para sa akin, mga wala ng kredibilidad ito. Mga wala ng kredibilidad in a sense na bakit ka pipirma? Bakit ka pipirma kung napaka-weak noong mga reason kung bakit ini-impeach nila si BP Sara Duterte? Okay? Basahin niyo po yung article, mga kababayan, at matatawa kayo. Meron pa nga doon isang artikulo ng impeachment kung saan idinadawit sa AJK. My God! Ang AJK ay sinasabi nilang nangyari sa panahon ni Pangulong Duterte. Paano nadamay si BP Sara? Nandun siya sa Davao. Hindi ho ba? So, mga kababayan, tandaan na po natin yung mga pagbumuka ng mga pumirma na yan at yung mga amo nila, mga Marcos na yan.
wag na po tayong magpabudol. Dahil wala po tayong maaasahan. Pero maganda rin na naging presidente yan. Dahil ngayon, ating napatunayan na totoo pala ang mga sabi-sabi noong unang panahon ng iilan nating mga kababayan. Partner. At ayan, para sa ating Christmas countdown, meron na lang tayong 320 days para sa Pasko. Excited sa ka? Excited naman. Hindi, ako excited. Alam ko matatapos na to. At may napaniginipan si Jay eh. Si Mr. Dreamboy. Wala siya dito. Sige. Sabihin ko na lang. Chinat naman natin. May malaki daw Sabihin mo na. mangyayaring 1 month. Oo. Isang buwan. Makakaluwag-luwag. At may malaki daw mangyayari. Oo. Napaniginipan Nakwento na na sa akin yun. Oo, nakwento na. Nakwento rin sa'yo, no? Nakwento rin sa So akin. ako excited dyan sa isang buwan na yan. So abangan po natin yan, ha? Tsaka sa 9 meron daw yung Iglesia ni Cristo parang nagpiprepare ata. I don't know if that's legit. Pero Sa 9? senior siya ni Cathy Binag, ni yung Ka-text mo, vlogger. partner? Ka-text mo. Senior siya ni Cathy Binag sa Facebook. ka-text mo. Oo. Na meron daw parang motorcade for, tawag dito, February 9, oh. February 9. Isang linggo na yan, eh. Oo, ngayon nga, motorcade yan na parang solidarity rally dyan sa Circle. Confirm natin yan. Pero ito na sige, ata i-text mo. ito na ata yung tinatawag nilang third wave. Yan. But anyway, endorse muna natin I-endorse muna natin yung si Pastor Apollo Siquibuloy po. Huwag niyong kakalimutan, number 53 sa balota. At mag-uumpisa na po, no? Mag-uumpisa na po ang kampanyahan sa Pizza 12, no? Lunes yan, mag-uumpisa na po tayo. At sana magkita-kita po tayo sa kalsada at sana makausap namin kayo ng personal para maipaliwanag namin sa inyo ang tunay na hangarin ng aming sinusuportahan na si Pastor Apollo Siquibuloy para malaman ninyo yung lahat ng anggulo ng kanyang pagtakbo. At kung meron kayong gustong itanong sa amin, si Coach Oli, tanongin nyo. Maraming alam yan. Comelec, sigurado na ba kayo dyan sa 53 na yan? Baka kung kailang lumulutang na at panalo na, mamananalo na, papalitan nyo na naman ang numero. Sigurado na, partner, kasi nakapag-print na sila ng 14.7 million na balota as of now. May kota na. May kota na. Kota na sila. Kaya lang ang problema. Ito ang problema. Yung 6 million na unang print na balota, hindi pa nasisira. Nakatambak pa rin doon sa Laguna. Sa inyo, malapit sa inyo yun eh. Kailangan, sa Laguna. Hindi, sa ano ako nakatira? Saan? Japan. Japan nga. Oo nga pala, lumipat ka na nga pala, no? Uwian lang. Kasi Uwian lang. kahapon lang, dumaan ako ng Tokyo. Iba talaga pag congressman na, no? Nakakabili ng jet. Uwian, Japan. Balikan lang. Sige. Kita-kita tayo ulit next week. Kita-kita po, mga banateros worldwide. Dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Thank you so much.